Next problem, a 250 mm diameter pipe, 2,750 meter long, supplies water at a velocity of 2.4 meter per second. So, medyo maraming tinatanong, no? For part A, ang tinatanong, so dito ko na lang isingit si part A. So, what is the discharge in GPM? So, when we say GPM, this is gallons per minute. So, yun po ang ibig sabihin ng GPM dyan, no? So, dito, to get the discharge, kailangan nating hanapin ano yung ating volume flow rate, which is Q. So, ang Q naman natin, di ba, sabi natin, this is the product ng area of flow times the velocity of flow. So, computin na lang muna natin. So, ang ating area, that is pi over 4 times, so naka 250 mm, gawin na lang natin siyang 0.25 meters squared times the velocity na 2.4 meter per second. So, kapag kinumpute natin ito, this is equal to 0.11781. This is in cubic meter per seconds. So, kailangan na lang natin siyang i-convert into gallons per minute. So, medyo maraming conversion sa kailangan natin dito. So, para maging gallons muna siya, ang conversion kasi natin, hindi actually known masyado ang gallons to cubic meter, no? Ang mas common kasi na conversion niyan is liters to gallons. So, sabi natin last time sa mga previous na example natin, so sa isang cubic meter, meron kang 1,000 liters. So, 1,000 liters kada isang cubic meter. And then, sa isang liter, ang conversion naman natin, or sa isang gallon, meron kang 3.785 liters. So, dito magka-cancel na yung ating cubic meter. So, matitira dapat naka-gallons naman. So, sa isang gallon, meron kang 3.785 liters. So, dito magka-cancel na rin ang liters. So, at this point, ang natirang unit natin, gallon per second. So, ang kailangan natin is per minute. So, convert naman natin yung time. So, meron tayong 60 seconds per minute. So, I hope master na ang conversion at this point. So, magka-cancel si seconds. So, natira na lang na unit natin, gallons sa taas, minutes sa baba. So, if you multiply all of that, so 0.11781 times 1,000 times 1 over 3.785 times 60. So, we have 1,867.52972. This is gallons per minute or GPM. So, this is our answer for part A. Okay? For part B, tinatanong what is the discharge naman in MJD. So, si MJD naman na unit of discharge, that is in terms of million gallons per day. So, yan ang ibig sabihin naman ng MJD. So, dito naka-gallons per minute na tayo. So, kailangan lang natin siyang i-convert into gallons per day and then divide by 1 million. So, next slide na lang tayo. So, ang ating part B, tinatanong is si discharge. So, ang ating discharge from part A, that is 1,867.52972. So, this is naka-gallons per minute na. So, convert na lang natin into million gallons per day. So, ang gawin na lang muna natin, si minutes, i-convert natin into days. So, first, meron tayong 60 minutes sa isang oras. And then, meron tayong 24 hours sa isang araw. So, with this one, ang matitirang unit natin is gallons per day na. So, simplify muna natin. So, ang gallons per day niya, 1,867.52972 times 60 times 24.
This is 2,689,242.797, that is gallons per day. So, ang tinatanong na unit ulit ay million gallons per day. So, syempre, ito i-divide natin ng 1 million. Therefore, ang ating Q is 2.68924. This is million gallons per day. So, yan yung ating answer for part B. Next, for part C, ang tinatanong ay weight flux, and then for part D, ang tinatanong ay mass flux. So, hindi naman naka-indicate anong unit nila, no? So, ang kailangan natin dito kay weight flux and mass flux is actually the Q. So, siguro ito na lang gamitin nating unit muna ng Q, no? Si cubic meter per second. So, that's 0.11781 cubic meter per second. So, ang tinatanong kay part C ay weight flux. So, ang ating weight flux, that is the product ng unit weight times Q. Wherein si Q natin is 0.11781 cubic meter per second. Tama ba? Okay, so tama naman. So, dito ang ating weight flux. So, kayo nang bahala kung anong unit weight ang gagamitin, no? Pero syempre, that's unit weight ng water pa rin. What I mean is kung anong unit ng unit weight. So, since wala naman naka-indicate sa problem, so medyo meron tayong choice doon kung anong unit ang gagamitin. So, let's say, ang gamitin na lang natin is kilonewton. So, that's 9.81 kilonewton per cubic meter times discharge na 0.11781 cubic meter per second. So, magka-cancel si cubic meter. So, ang ating weight flux, that's 9.81 times 0.11781. This is 1.15572. This is in kilonewton per seconds. Pero depende, no, kung meron namang nilagay na unit, syempre yun ang susundin ninyo. So, nagkataon lang dito na walang naka-indicate na required unit. And then for the part D, tinatanong naman si mass flux. So, si mass flux, yan yung ating mass flow rate, which is rho times Q. So, si weight flux, yan yung weight flow rate. Si mass flux, yan yung mass flow rate. So, ang ating mass flow rate, so, hindi naman naka-indicate din kung anong unit ang gagamitin. Pero since naka-metric naman yung iba nun, so, magmi-metric unit na lang din tayo. So, gamitin na lang natin dito, 1,000 kilogram per cubic meter times discharge natin na 0.11781 cubic meter per second. So, cancel C, cubic meter. Ang ating mass flux ay 117.81 kilogram per seconds. So, this is our mass flux. So, meron pa tayong part E and part F. So, dito kay part E, tinatanong si slope of the energy grade line. Tatanda pa paano i-drawing sa energy grade line? So, i-plot nyo lang yung summation ng velocity heads, pressure heads, and elevation head ng kada point natin. So, makakadrawing na natin yung ating energy grade line. And last time, so diba dun sa ating mga figures, so sabi natin kung ano man yung vertical drop dun sa ating energy grade line, yun yung tinutukoy natin as head loss. So, next slide na lang tayo. So, for part E, so last time sabi natin, ang head loss can also be defined as the vertical drop dun sa ating EGL. So, si EGL and HGL naman is nag-slope downward siya, di ba? With the direction of flow. Let's say, nandito yung source, tapos papunta dito. So, ito yung 0.1, ito yung ating 0.2. So, dito, let's say, mas malaki si E1 kaysa kay E2. Therefore, yung direction of flow natin is pababa.
Now, ang tinutukoy nating head loss is the vertical drop dun sa ating EGL. Let's say ito yung ating EGL, So, the vertical drop dun sa ating EGL mismo, yun yung ating tinutukoy na head loss. Now, dun sa ating given, ito nabanggit doon, so ang sabi, the head loss is 20 times the velocity head. Ibig sabihin, pag na-compute mo yung velocity head, multiply mo ng 20, yun yung equivalent na head loss. Now, ang tinatanong kasi is the slope. So, when we say slope, that's the rise over run. Pero dito hindi siya rise kasi drop siya. So, basta change in the vertical divided by the change in horizontal, yun naman ang general definition natin ng slope. So, dito, pwede natin i-represent si slope as the vertical drop divided by the change in x. So, ang change in x natin from point 1 to point 2, let's say horizontal, that's a distance of L. So, ang ating head loss, sabi sa problem, that is 20 times nung velocity head. So, 20 times ni v squared over 2g. So, this is divided by L. Okay? So, to compute for this one, salpak na lang natin yung mga given. So, binigay naman yung ating initial na velocity, that is 2.4 squared divided by 2g. 2 times 9.81. Gawin ko na lang bracket ito. And then divide natin, so the length of the pipe, it is given as 2,750. That's 2,750. So dito kasi actually parang may kulang dun sa given, no? So kasi ang binigay na 2,750, that's the length ng pipe. So dito sa ating drawing, etong naka-slant na to, hindi pala na. So okay lang pala siya. So that's the EGL pala. Iba pala yung tinutukoy ko doon. So ang ating pipe, eto ang haba niya. Hindi ko na siya mausog. So ito yung ating pipe. Kasi yan yung pipe natin. So horizontal pa rin siya. So sadyang nag-slope downward lang yung ating EGL habang or following the direction of flow. Pero the pipe dito is still horizontal, no? Kaya gagamitin natin L is the length of the pipe pa rin, which is 2,750. So solving this, ang ating slope. So normal lang, no, na mababa ang value ng slope natin. Divided by 2,750. So ang ating slope ay 0.00214. So yan yung ating slope. Okay? So for part F, try na lang natin siyang isingit dito. So ito na lang ating part F. So for part F, ang tinatanong naman, estimate the population that can be served assuming a per capita consumption of 150 liters per day. So pag sinabing per capita, so kada isang tao, ang kaya niyang i-consume ay 150 liters per day. So dito, ang ating discharge, so di ba kinumpute natin siya in terms of gallons per minute, million gallons per day. So, basically, kailangan mong kumputin ilan ba yung total gallons na kayang ma-produce nung pipe na to per day. And to do that, so pwede natin i-compute. Actually, na-compute na ata natin kanina. Ito mismo. So, ito yung ating discharge per day. So, that's 2,689,242.797 gallons per day. So, yan yung total kada isang araw. So, ilang tao daw ang kayang i-serve given na 150 per liter 150 liter per day ang consumption ng isang tao. So, ang ating Q, sulat na lang muna natin dito, that's 2,689,000, ano nga yung total? 242.797.
242.797, that this is gallons per day. Ang consumption is in terms of liters. So, i-convert na lang natin ulit pabalik kay liters etong discharge natin. So, para maging liters per day naman ito, so multiply natin ito ng, so we have 3.785 liters per gallon. So, ang ating discharge in terms of liters per day ay, so 2,689,242.797 times 3.785. That's in total 10,178,783.99 liters per day. And to get the population, lagyan na lang natin dito, population is equal to 10,178,783.99 divided by, ang consumption ng isang tao per day is 150. Divided by 150. So, ang population na kayang i-serve ng ating pipe is basically 67,858.55991. Pwede mong approximate. Siguro yung, so dito pwede kang mag-round down, no? Kasi yung 0.5, hindi naman siya kayang mag-serve ng isang buong tao. So, approximately 67,858 persons or people. Yun yung kaya niyang i-serve. So, ito yung ating answer for this problem.